Hey guys, for this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-backtest ng mga trading robots or trading EA na meron tayo dito sa market, no? And of course, di na tayo lalayo. Yung Central Carrot na yung susubukan natin kasi yun yung own trading tool ko, okay? Yung own trading robot ko, right? So first is kailangan muna natin puntahan itong navigator. Kung hindi nyo makita itong navigator, click nyo lang dito sa taas. Dapat naka-enable itong navigator, okay? Now, minsan kahit naka-enable na itong navigator, ang nangyayari naka-hide ito. Okay? Minsan kasi na-full screen nyo. So kahit panay pindot nyo ng navigator dyan, hindi siya lumalabas kasi nga naka-hide lang siya, no? So make sure na available yan. Okay? So nandito na yung navigator natin. Alright, no, piliin mo na dyan kung saan yung trading tool na gusto mong i-backtest. Okay? For example, itong ating Central Carrot Pro 1.17, no? Ito yung pinaka-latest natin. I-right click mo lang yan, tapos may lalabas dyan, test. Okay? Click mo yung test, tapos lalabas ito siya, guys. Okay? So, make sure mo na ilalagay mo dito yung gusto mong history, no? Let's say custom period. Since last year, okay? 2025 ng January 1, okay? So, hanggang sa 2026 ng January 9, yan yung gusto kong i-test. Tapos, lagyan lang natin ng random delay kasi nga hindi naman perfect yung market, no? And hindi rin madalas perfect yung ating mga broker. Minsan may delay sa mga brokers natin, kaya magandang lagyan natin ng random delay para ma-simulate yung mga ganong klase ng situation. Tapos, ilagay natin every ticks, okay, based on real ticks. Tapos maglagay lang tayo ng deposit natin. Okay? So magkano ba yung gusto mong i-deposit for this test, no? Let's say sa akin $500 yung gusto kong i-deposit. Tapos ang gagawin nyo ngayon, guys, is make sure na naka-check ito. Okay? Napakahalaga nito para ma-visualize nyo kung ano yung nangyayari. Alright? Next, punta tayo dito ngayon sa inputs. Sa inputs kasi, dito mo pwedeng i-edit yung mga settings na gusto mo for your EA. For example, gusto mong palitan yung stop loss mo na gusto mo, sir, $10 lang yung gusto kong stop loss dyan. Tapos $20 yung gusto kong take profit dito. Pwede ba yan? So, pwede yan, no? Subukan mo dyan, i-test mo dyan kung ano yung magiging result. Okay? But for me, yung default lang yung gagamitin natin, $20 na stop loss, tapos $40 na take profit. Ganun din sa ating maximum drawdown and sa ating maximum daily profit. Okay? Pwede nyong baguhin lahat yan. Let's say, sir, masyadong malayo yung ating pending order compared sa market order, pwede ba nating baguhin yan? Let's say, pwede ba nating gawing 800 yan? So, pwede, no? Subukan mo dyan and tingnan mo kung ano yung magiging result, kung maganda ba or hindi, no? But for this example, doon lang tayo sa default. Okay? So, tapos nyan, wala na, no? If you are good to go na, kung wala kang babaguhin na dito sa mga settings, all you need to do is to click start. Okay, may start button dito sa gilid na tatabunan lang ng ating camera. Okay, hide natin yung ating camera. Ayan, nakikita nyo, may start button dito sa gilid. All you need to do is to click that one. Tapos may lalabas na window. Now dito naman sa ating window, may slider tayo dito, guys, no? Pwede nyo itong i-adjust kung gusto nyo pabilisan yung takbo ng backtesting or pabagalin yung gusto ng backtesting, no? Slide mo lang doon sa pinakadulo kung gusto mong mabilis, okay? Or slide mo lang dito sa gitna kung gusto mong katamtaman lang siya, no, para ma-observe mo yung galaw ng market. It's up to you na, okay? So, ang gagawin natin dito is slide na natin siya ng medyo mabilis para makita natin yung magiging result, okay? So, eto na yung backtesting na tinatawag. Okay, dito mo ngayon makikita kung ano ba yung performance ng iyong EA, no? Kung ano yung performance ng iyong trading robot. Now, bakit mahalaga na malaman natin yung backtesting? Okay? Kasi guys, each one of us may mga kanya-kanyang risk appetite. No? Posibleng ako, okay lang sa akin matalo ng $20, no? Maybe sa inyo, medyo malaki na yung $20 or posibleng maliit pa yung $20. Pwede nyong i-increase yung inyong take profit, pwede nyong i-increase or bawasan yung inyong stop loss, no? It's up to you kasi kaya pwede mong paglaruan yung settings dito before ka pa man pumunta sa iyong real account, before mo pa siya gamitin sa iyong real account, no? Makikita mo yung magiging takbo ng panibagong settings mo kung sakaling i-apply mo yun sa iyong real account. Next, ang isa pang kagandahan nito, guys, is minsan may mga brokers na maganda ang result compared sa iba, no? For example, same Central Carrot yung ginamit natin, no? Ginamit natin siya sa XM, ginamit natin sa Vantage, ginamit natin sa XNES. And pagmamasdan mo ngayon doon,
alin ba sa mga brokers na yon ang may pinakamagandang result. Tapos kung saan man doon yung may pinakamagandang result, yun yung gamitin mong broker. Kasi ibig sabihin, mga previous brokers mo, maybe mataas yung spread, no? Doon pa lang talo ka na. Maybe pangit yung mga data na meron sila. Kaya doon mo mako-compare na, ay okay, maganda pala itong gamitin dito sa broker na ito, no? Mas maganda pala yung kanyang performance compared sa other brokers, okay? So kaya napakahalagang malaman din natin yung backtesting para naman makita natin yung performance, okay? So balik tayo dito sa ating performance. Sinimulan natin ito with a $500 na capital, no? And as of now, by April, meron na siyang around 700, no? Ayan, palaki natin ng konti para medyo maliwanag. Ayan, okay? So, ganito tumakbo or gumalaw yung ating trading robot, no? Maglalagay siya ng 2 trades every single day, no? Pending buy, pending sell. Kung alin man doon yung unang matamaan, maka-cancel yung isa, okay? For example, tinamaan yung pending buy, maka-cancel yung pending sell. Tapos isang order lang talaga yung tatakbo sa isang araw, okay? That's what you can see here, no? Ayan. Alright? Kapag tinamaan, take profit, stop tayo. Kapag tinamaan yung stop loss, titigil rin tayo, no? Tingnan natin. Ayan, oh. Okay? Tinamaan yung stop loss, tigil rin tayo, no? Para madisiplina tayo na kung profit tayo or kung kumikita tayo ng pera, okay, i-keep mo na yung pera mo, no? Pero kung talo ka talaga, okay, talo ka talaga. Huwag ka na mag-revenge trading. Magkakaroon tayo ng disiplina, kumbaga. So, as of May, no? May, meron na tayong around 1,000 USD. Sinimulan natin ito ng 500 USD, no? And tingnan natin kung hanggang saan yung aabutin ito. But again guys, no, please take note, kung ano man yung magiging result ng backtesting nyo, okay, hindi ibig sabihin na maganda yung result ng backtesting nyo, ganun na din yung magiging future result. Hindi ganun yun, okay? Kasi yung previous galawan ng market ay iba sa current galawan ng market or sa magiging future galawan ng market, no? Kasi nag-iiba-iba talaga yung cycle ng market. Let's say, last market, walang problema, okay? But this market, nagkaroon ng kaguluhan, no? Nagkaroon ng gera, okay? Ibig sabihin, for the past market, maganda yung takbo niya kasi walang naging problema along the way, okay? Pero let's say this market, pangit yung magiging takbo niya kasi nagkaroon ng gera. Another example, last time, nung nagkaroon tayo ng COVID, pangit yung naging takbo ng market, no? Pababa yung naging takbo ng market. Pero nung nagkaroon na ng recovery, nung nagkaroon na ng gamot sa COVID, naka-recover na rin yung market. Okay? So, ibig sabihin, yung mga past galawan ay hindi natin siya pwedeng i-base sa current galawan and future galawan ng market. Kasi nga, paiba-iba siya. Okay? Ang purpose lang ng backtesting is makikita natin yung kanyang strategy. Makikita natin na, uy, ganito pala siya gumalaw. Kapag binago ko pala yung settings, ganito yung magiging effect. Kapag binawasan ko pala yung stop loss or take profit, ganito yung magiging effect, no? Malalaman mo na yung magiging effect niya based on backtesting without trying sa own account mo, no? Kumbaga sinusubukan mo na muna yung mga different possibilities bago mo pa man i-apply sa inyong own trading account, no? So eto na 'yun. As of September, meron na siyang $1,300, no? From $500, ganun na yung itinubo niya. Okay, so pagmasdan pa natin ito and maybe skip na lang natin, no? And jump na lang tayo dun sa pinakadulo kasi kung hihintayin natin ito, medyo matagal pa ito matapos. Alright, so as of October, no, meron na tayong $1,400, 1,500 USD na, no? So tingnan natin kung ano yung magiging ending nito. Alright, so as of November, bumalik siya sa around $1,300. Sinimulan natin ng 500 and eto na yung kanyang result. Malapit na tayo matapos, no? Alright, malapit na tayo matapos. January 7 na. As of January 7, meron na tayong around 1,400. At ayun na nga, no? May narinig kayong sound. Yun na yung indication na tapos na yung backtesting, okay? Now, tingnan na natin yung naging result nito. So, ang kailangan nyo na lang gawin guys is puntahan nyo ngayon dito sa graph. Silipin nyo muna first yung graph, okay? Dito nyo malalaman yung naging performance niya. Sinimulan natin ng around $500, no? And ayun na nga, umakyat ng umakyat yung kanyang value up until
dito, no? Around 1,400. Okay, so yung pinakamataas niya ata is at around this level eh. Ayan, no? So 1,500 something yung itinaas niya. Okay? But again, backtesting is different sa current galawan ng market ha. Okay, please tandaan nyo yan na huwag kayong mag-expect too much. Okay, hindi ibig sabihin na maganda yung naging result niya nung nakaraan, eh magiging ganun din yung result niya sa mga future galawan. Okay? Okay, so makikita natin dito yung initial deposit natin is 500, no? Tapos yung naging total net profit natin is around $900. Okay? Makikita din natin dito yung nagiging profit factor niya. Yung recovery niya daw, ibig sabihin kung gaano siya kabilis nakakabawi sa kanyang mga talo, no? So, and dito naman ngayon sa baba, puntahan nyo, dito nyo makikita. Okay? Dito mo malalaman na by January, talo siya. February, panalo, 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 talo, panalo, talo, panalo, panalo. So, dito mo makikita na may mga months pala na posibleng talo talaga yung magiging whole month mo, no? May mga months pala na posibleng wala ka talagang kitain. And through backtesting, ma-open yung mind mo na, ay, okay, may mga ganong panahon pala talaga na wala akong kikitain. Kasi ang iba sa atin, minsan, pag nakita nilang sunod-sunod na yung talo, madi-discourage na, no? Pag nakita nila na negative for the whole month, madi-discourage na. Pero hindi nila tinitingnan yung bigger picture, kumbaga. Na let's say, sa mga previous months na ito, no, may mga talo pero mas marami pa rin yung kanyang panalo. But again, paulit-ulit kong i-remind na kung ano man yung naging result ng backtesting nyo, hindi ibig sabihin na ganun din yung magiging result ng mga current galawan ng market or future galawan ng market. Okay? Kasi nga, nag-iiba-iba ang market. Okay? Posibleng maganda nung nakaraan, and sa kasalukuyan or sa future maging pangit na or vice versa. So ayun, ganoon mag-backtest ng mga trading tools and trading robots. Okay? So sa mga nag-avail ng Central Carat, i-test nyo yan, i-backtest nyo sa iba't ibang brokers, no? Subukan nyo sa XM, subukan nyo sa Vantage, subukan nyo sa XNES at kung saan-saan pa. Kung saan yung may pinakamagandang result, yun yung piliin nyo. And in my case, nung sinubukan ko yun sa mga different brokers, sa XNES yung may mga pinakamagandang result. Alright? So that's it for now. Thank you so much again for watching. Until next time. Peace out.